Yung kung ano na lang yung talagang alam kong makaka-affect sa akin, sa anak ko, sa mga taong mahal ko, saka na lang. Pero kung alam kong pwede mo ipagkibit-balikat, palagpasin mo na. Diba? Yes. Ako din po ganun. Kung di naman kinakailangan, if sa tingin ko that the person doesn't deserve any of my time, effort, wala na lang, I just ignore it, okay lang. Sometimes nga, even without having to say sorry, I just forgive. Like, I just let it pass. As long as it's in the past, diba? Pero minsan, kailangan mo talaga Minsan, tsaka masaya kaya. masarap lalo na pag nanalo ka. So, pagka kailangan, like, ako talaga, mas pumapatol ako kapag I think that the person means something to me. Pero kapag wala, balo ka. Hindi na ako nag-waste ng time. Ako naman po, depends on the levels diba? But if the person means a lot, like Andy said, you really fight for what's right and what you think is right, diba? If that person doesn't mean anything to you, just let it go and, diba? Wala na. Meron ka po? Mateo, meron lang follow-up. Ikaw ba, since you talked about fighting for things, are you the type of guy who would fight for love? And to what extent would you go? If I would fight for love, I'd do anything for love, diba? If I love the person, and diba, they really fight for what you think is right and what you feel is right. That's what Direct Gwen taught me. Direct, ikaw na po. Doktor po namin si Direk. Ano pinagdadala Alam mo, mo? dapat every taping, may mga sessions yan. Kukunin ako ng isa, direct, meron akong problema. Sabi ko, alam mo, next time maniningil na ako. Oo, ikaw ba, nagpa-consulta ka ba? Dr. Wenderanas? Kasi itong bago kong pasyente. Si Mateo, mula nung nagsisimula kami, ang dami nila. Oo, naka-isang table kami niyan, tapos sinasabihan ko yung mga dapat gawin, yung mga dapat isipin. O, nag-work, di ba? Effective naman. Direct, may phone-in question dito. Nagtataka nga ako sa inyo, puro kayo galemo. Wala man lang ba mong tatanong tungkol sa mga personal namin buhay? Ito na. Hinahamon ko kayo. Walang nangyayari. O, parang wala namang say-say masyado. Buyat ako, pumunta ako dito. Kala ko may intriga. Wala naman pala. Ito direct may phone-in question. Nag-consult daw ba si Mateo sa'yo at ano ang kanyang ikinonsultang mabigat na problema? At anong advice daw ang binigay mo? Oo. Sabi niya, ako, lagi kong sinasabi ito, kung ako babae, o kunyari, hindi kami magkaedad kung ako may anak na dalaga, gugustuhin kong si Mateo Guidicelli ang mapangasawa nito. Huwag tayo pumunta dun sa kamay kayamanan niya, di ba? Na napaka-humble na tao, kahit na anong meron siya, napaka-humble, kundi yung pagkatao. Kung paano siya binuo ng kanyang mga magulang, sabi ko, pasalamat siya. Kasi napakaganda ng foundation na ibinigay sa kanya in so many ways. No? So, kung pagdating sa pag-ibig, alam kong marunong naman siya, tama yung nararamdaman niya, pinaglalaban niya, go, sabi ko sa kanya. Pero alam mo rin kung kailan yung stop. Kaya nga may stoplight diba? May red, may green, may yellow. Dapat alam mong gamitin lahat yan para dire-diretso ang pag-drive mo. Yung ganon. Maganda yan, di ba? Hindi kita masyadong dinuking. Pero meron pang isang phone-in direct. Bakit sa tingin nyo, in spite of all his positive qualities, hindi pa rin nakukuha ni Mateo yung kanyang gusto? Are you sure hindi pa niya nakukuha? Ay, ayun na. Diba? Ay, namula! Namula si Mami! Wala ako sinasabing ang
Sinasabi ko lang naman. Si Manay Ethel, parang may last question daw bago ang ating Sure. yes. Ay, Mateo, what makes you mad? What makes Para you mad? tawagin mo si Sofia to help you. What makes you mad? Well, hindi ako mabilis magalit eh. But